Narito po ang News TV Quick Response Team sa Quezon Avenue dito po sa Quezon City kung saan binuksan na sa mga motorista ang bagong gawang G. Araneta Underpass. Dapat po ay sa December 10 pa ito matatapos pero napaaga ito ng 3 buwan sa kabila ng mga nagdaang pagsusungit ng panahon. At sa nakikita ho natin ngayon, lalo-lalo na ho sa mga sasakyan na patungo po ng Quiapo, dati po, yung mga nakalipas na araw nung hindi pa po nagagawa itong underpass na ito, talagang makikita ho natin yung buntot nito ay hanggang dyan po sa may bahagi ng Roses. Pero ngayon po, nakikita natin rush hour na po yung lahat po ng mga private motorists, yung mga pribadong sasakyan, doon po sila dumadaan sa underpass at tuloy-tuloy po yung kanilang pag-usad. Wala ho tayo nakikitang build-up mula nang dumating tayo kanina mga pasado alas 3 ng hapon. Nakikita rin ho natin dito sa ibabaw, yung mga iibabaw, hindi po dadaan sa underpass. Ito po yung karamihan yung mga pampublikong sasakyan gaya ng mga bus at jeep na patungo ng Quiapo. Nakikita ho natin, tumitigil lamang ho sila doon sa may ibabaw, doon sa pinaka-intersection kapag naka-stop po yung traffic light. So, at nakikita ho natin na sa ngayon talagang medyo maganda po ang naging resulta ng pagbubukas nitong underpass na ito. Matapos na ito ay pasinayaan ni Pangulong Noynoy Aquino kaninang umaga at ito po nakikita rin naman natin yung mga sasakyan na galing po ng Quiapo, yung papunta po dito sa bahagi ng EDSA ay tuloy-tuloy din po sa mga oras nito. Bagamat nagkakaroon ng bottleneck doon sa may parte po ng Roses dahil dyan po ay may mga intersection po saan nagkakaroon po talaga ng build-up pagka ganitong oras na po na rush hour. At dahil nga po sa proyektong itong good news sa mga motorista, mapapabilis na po ang biyahe mula Welcome Rotonda hanggang EDSA. Ayon po sa Department of Public Works and Highways, mula 30 minutes, magiging 5 minutes na lang. Mismo si Pangulong Noynoy Aquino ang nanguna sa pagbubukas ng G. Araneta Underpass kaninang umaga. Hindi raw magiging problema ang pagbaha sa naturang underpass dahil bukod sa inilagay na 3 submersible pump, may inilagay rin 2 water cistern retention tank o imbakan ng tubig sa ilalim ng underpass. Ayon kay Director Reynaldo Tagudando ng DPWH NCR, patuloy ang dredging activities sa San Juan River kung saan dadalhin ang mga tubig na babagsak sa underpass. Pagmamalaki pa ng DPWH dahil napaaga ang completion ng underpass, nakatipid ang gobyerno ng 104 million pesos. At kanina nga po, kinausap natin yung mga motoristang dumaraan dito sa bahagi po ng Quezon Avenue. Siyempre sila halos lahat po dito, yung mga regular na dumadaan. Alam ko nila yung naging kalbaryo mula nung gawin yung proyektong ito. At kanina ba, lahat po sila ay masaya, lahat po sila ay natutuwa. Kung meron mang hindi natutuwa dito, karamihan po ay yung pong mga sidewalk vendor, yung pong mga medyo malaki ho ang kinita nila nung mga panahon matindi ho ang traffic dito dahil yung kanilang mga paninda, gaya po ng mga inumin tubig, madaling nauubos dahil nga po sa kapal ng mga sasakyan natatraffic po dito nung habang ginagawa ang construction itong underpass. Pero ngayon, ako, lahat ho ay masaya nung makausap po natin. Narito ho ang ating mga panayam sa kanila. Medyo okay na po ngayon. Kasi nabawasan na yung dumadaan dito sa taas, napapailalim na sila lahat. Medyo masikip na ganitong oras dati, sir. Medyo maluwag na po siya. Pero mamaya po kasi, sir, medyo pagka-rush hour, hindi natin alam kung ano pang Pero maluwag na po ngayon. Oo, malaking tulong to. Kahit paano, mabawasan na yung gastos sa krudo. Oo. Pag nabawasan yung gastos sa krudo? Ay, medyo madadagdagan ang kita natin, siyempre. Nung kasaganahan ng ginagawa to, malakas ang kita namin. Ngayon? Ngayon, medyo humina kasi talagang laking bagay yung ilalim na yan . At sa puntong ito, makakausap po natin si MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang hapon po, Chairman Tolentino. Magandang hapon po sa natin yung mga taga-subaybay. So yung nakikita ho natin ngayon dito, Chairman, sa kahabaan po ng Quezon Avenue, particular dito sa may kabubukas lamang na Araneta Underpass, mabilis po yung daloy ng trapiko. Ito po yung inaasahan nating magtutuloy-tuloy na? Sana po. At kung magkaroon man lang ng adjustment, minor na lang doon sa ilang traffic signals natin at maging doon sa pag-ikot doon sa Welcome Rotonda. Ang Chairman, sabi po ng DPWH, dahil natapos na nga po itong underpass na ito, no? Mula daw po sa biyahe na 30 minutes mula doon sa Welcome Rotonda going to EDSA, ay baka daw po aabutin na lamang ng 5 minutes. Ito ba posible? Pwede siguro, pero baka yung volume yung lumalabas mga side streets yun magpapabagal. Pero malaking increase po yan. Malaking increase ng travel speed. Yung computation nga namin from
yung 30 to 45 kilometers per hour kayang ma-attain. Lalong-lalo na yung northbound dahil may additional 2 lanes tayo doon. So, malaking tulong po yan. Okay, so dahil doon sa inaasahan ho natin, magiging mabilis ngayon yung buhos ng mga sasakyan, Chairman, dahil lalong-lalo na ho, yung mga private motorists, syempre hindi sila dadaan sa ibabaw, karamihan sa kanila sa underpass. Ano yung mga ginagawa natin ngayong mga aksyon at mga paghahanda para naman ho hindi yung parang imbudo ba, para magkakaroon ng imbudo doon sa lalabasan po nitong mga sasakyan dumadaan dito sa underpass? So kung tinutukoy niyo po yung welcome rotonda, ang instruction ko meron kaming mga 2-week study period dyan. Evaluate muna natin, baka iba yung resulta ngayon at sa Lunes ng umaga. Bukas naman, weekend dyan, so medyo light tayo dyan. So bibigyan natin ng 2 weeks yung Traffic Engineering Center para mapag-aralan yung datos. Kasi yung pag-aaral namin bago buksan yan, ang dadaan sa northbound ay 13,591 vehicles per day. Sa southbound ay 9,092 vehicles per day. Pero malaking tulong ito dun sa papunta ng University Belt. So, bigyan muna natin ng 2 linggo para mapag-aralan yung epekto sa E. Rodriguez, Del Monte, Araneta at naging dyan sa Quezon Avenue. Kailangan ma-validate natin yung figures. Okay. Chairman, meron ba tayong gagawin mga scheme dito? Halimbawa, gaya po na ipinapatupad natin sa EDSA na may mga bus, yung mga passenger bus na hindi natin pinapadaan sa ilalim. Tayo ba may mga ganun scheme na pinaplano? Kasama po yan sa pag-aaralan. Kasi yung loading day naman talaga nandun sa itaas, lalo doon sa mga gilid papunta ng biyak na bato. So kasama po yan sa pag-aaralan, maging yung left turning doon sa Araneta Avenue. So lahat po yan, sabi ko nga, bigyan tayo ng 2 linggo, pati yung mga signages, ayusin po natin yan. Yung landscape, hinabol lang namin kagabi yan. Okay, oo nga. Nakita ko nga ngayon, medyo kumpleto na naman halos yung mga signages. Anyway, nakarating sa inyong report na inyong mga tauhan dito? Nakangiti kanina yung mga nakausap natin, mga MMDA, pero may nakita ho ba sila mga problema na dapat action na natin? Very smooth tayo ngayon. Very smooth po. Ang isa siguro dapat mapag-aralan namin dyan ay yung time naman kung sakaling huwag naman mangyari, may aksidente o stalled vehicle dyan sa ilalim. Yan naman po ang magpapara niyan. Pag may tumirik na hindi na iwasan doon mismo sa ilalim. So, yun po yung ating pag-aaralan kung paano madaling mahatak yun. Siguro dapat magkaroon kami dyan ng malapit-lapit na tow truck na naka-pre-deploy para kung sakaling mangyari, maplatan o masiraan, madali kagad makaitow. So, inaasahan pa rin natin na mas madadagdagan ho yung mga bilang ng sasakyan dadaan dito sa Quezon Avenue dahil sa natapos na underpass. Lalo-lalo na nga ngayon, magpapasko yung mga papunta ng Manila, Divisoria, sigurado tayo dyan dadaan yung mga yan. Okay, maraming salamat po, Chairman Tolentino. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Okay, si MMDA Chairman Francis Tolentino.